Revelation chapter 2 verses 18 to 29. Niini nga passage sa New Testament Bible, makita nato ang hulagway sa mga Kristohanon sa Thyatira, nga kung saan kini nga mga Kristohanon ay majority of them nigitolerate nila ang mga wrong teaching sa mga false teachers nga nakasulod sa fellowship sa mga Kristohanon. Revelation chapter 2 verses 18 to 19. The church that tolerate wrong teaching nga mao ang Kristohanon sa Thyatira. Ang atong Ginoong Hesukristo ay naghimo og taas nga mga comments mahitungod niini nga simbahan. The message of the church of Thyatira is divided into four divisions. Unang-una ang imahen ng atong Ginoong Hesukristo nga iyang gipakita niini nga simbahan. Ikaduha, ang commendation sa atong Ginoong Hesukristo niini nga mga Kristohanon sa Thyatira. O katulo, ang accusation sa atong Ginoong Hesukristo niini nga grupo nga mga Kristohanon. O ang ikaupat, ang iyang challenge o mga pangako or promise sa Church of Thyatira or sa mga Kristohanon sa Thyatira. So atong unahon ang image, ang imahen sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gideklarar o gipakita niini nga simbahan, niini nga mga Kristohanon. Ang unang-una makita nato dinhi nga siya ay gihulagwan niya ang iyang kaugalingon as the Son of God. Ang iyang imahen bilang anak sa Dios. Sa Revelation chapter 2 verse 18 mao kining giingon. Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Thyatira. Mao kini ang giingon sa anak sa Dios kansang mga mata. So dinhi gipakita sa atong Ginoong Hesukristo ang isa sa iyang mga title nga anak sa Dios, Son of God. Kung atong tan-awon ang Thyatira ay naadiha nahimutang ang istatwa ni Apolos nga naghulagway sa Son of God. Dili Son of God nga anak sa Dios kundi adlaw sa Ginoo. Si Apollo ay nagdala sa imahen nga siya ay suga or adlaw sa atong Ginoong Dios. And perhaps this is the reason why the Lord declared himself as the Son of God. Kung si Apollos ay adlaw sa atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo naman ay anak sa atong Ginoong Dios, anak sa Dios Amahan. Lain pang unsa ba ang hulagway mindset sa mga Hudyo pag nadungog nila ang Son of God? Unsa ang ilang huna-huna dayon na huna-hunaan pag nadungog nila ang Son of God? Ang Son of God sa mga mindset sa mga Hudyo, kini ay equal to God the Father. Kung unsa ang God the Father, mausap kini ang Son of God nga title nga gideklara sa atong Ginoong Hesukristo nga mao kini ang isa sa iyang mga title, He is the Son of God. Sa John chapter 5 verse 18, matud pa dinhi, tungod niining gisulti ni Hesus misamot ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudyo nga patyon siya. So nagka-interest og samot ang mga leaders sa mga Hudyo, kasimbahanan sa Hudyo o sa ilang nasod nga patyon ang atong Ginoong Hesukristo. Dahil unang-una ang insidente dito ay nagpagaling siya sa may sakit sa adlaw nga ipapahulay. Sumunang matud pa dinhi nga nagtinguha misamot ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudyo nga patyon si Jesus Christ tungod kay dili lang nga gilapas niya ang kasuguan mahitungod sa adlaw nga igpapahulay, kundili mingon pa siya nga ang Dios mao ang iyang amahan. So nga nagagahulugan o buot ipasabot nga gipakisama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So ibig sabihin, pag Son of God gideklara ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon as the Son of God, ang buot ipasabot niya na ay kapantay siya sa God the Father, sa Ginoong Dios. Equal to God. Equality, equal siya sa atong Ginoong Dios. Ikaduha,
Mabasa nato ni siya sa John chapter 19 verse 7 nga kung saan ang atong Ginoong Kristo ay miatubang kay Pilato dahil gi-accuse siya sa mga leaders sa Israel o sa mga tao o gidala siya kay Pilato dahil ni anang higayuna si Pilato ang gobernador o mayroong otoridad ang gobernador nga pwedeng ipapatay si Jesus Christ o dili. So munang gidala nila dito o matod pa sa John chapter 19 verse 7, mitubag ang mga Hudiyo, may kasuguan kami ug sumala sa among kasuguan kini nga tawo ang ngayan nga patyon kay nagaingon siya nga anak kuno siya sa Dios. So duha laing passage nga nag-ingon, nagdeklara daw, nag-claim sa mga leaders sa mga Hudyo ug sa mga tao nga si Jesus Christ daw ay gideklaran niya ang iyang kaugalingon nga anak siya sa Dios, Son of God. So the image of the Lord showed to the church o hulagway, laing hulagway dahil kanina ato gitan-aw ang mindset sa mga Hudyo pag nadungog nila ang title nga Son of God. So the image of the Lord showed nga gipakita niya sa mga Kristohanon sa Thyatira. Matod pa din sa verse 18 pa rin, his eyes like a blazing fire, and his feet are like burnished bronze, nga nagdilaab o nga pinasinaw nga bronze. Matod pa sa verse 18, mao kini ang giingon sa anak sa Dios, kansang mga mata daw sa nagadilaab nga kalayo, o kansang mga tiil daw gipasinaw nga bronze. So makahadlok ang hulagway sa atong Ginoong Kristo after his resurrection. Mao ning hinungdan nga pagkakita ni Apostle John o John the Beloved sa atong Ginoong Kristo sa chapter 1 verse 17 kung ako masayop ay natumba siya nga parang patay dahil sa hulagway sa atong Ginoong Kristo after his resurrection. So dinhi ikaduha, nagdilaab daw nga kalayo, sama sa nagdilaab nga kalayo ang iyang mga mata ug ang iyang tiil ay parang gipasinaw nga bronze. Matod pa dinhi, mao kini ang giingon sa anak sa Dios, kansang mga mata daw sa nagdilaab nga kalayo o kansang mga tiil daw sa gipasinaw nga bronze. Perhaps this speaks of the Lord as ready to judge the people who rejected Him. Labi na gyud sa hulagway sa mga Kristohanon sa Thyatira nga gitolerate nila, gidawat nila ang mga mali nga pagtulunan kung na contrary sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. So tan-aw nato karon ang ikaduha, ang commendation sa atong Ginoong Hesukristo sa Thyatira, sa mga Kristohanon sa Thyatira. Number 1, they are growing in their relationship and service to the Lord. Matod pa sa verse 19, nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Unsa ang ilang binuhatan? Nasayod ako nga nahigugma o mahigugmaon kamo, matinumanon, kugihan sa pag-alagad o mainantuson. So ang hulagway sa simbahan sa Thyatira o sa mga Kristohanon sa Thyatira, mahigugmaon sila sa fellow Christian, sa ilang kapwa ang mga kaigsuonan, matinumanon sa sugo sa atong Ginoong Kristo ug kugihan sa pag-alagad nga mainantuson pagyud og mainantuson samtang sila ay nangalagad sa atong Ginoong Kristo. So dili basta-basta ang ilang pagkakristohanon. The Lord sees their works being good. Dili basta-basta nga. Their love as a result of their faith to the Lord and their perseverance in the service of the Lord. Thyatirian church is opposite to the Ephesian church. Nga naman, the love to the Lord of the Ephesian church is deteriorating. Nawala nga ang first love nila. Munang nag-deteriorate. While the church of Thyatira is growing, ang ilang gugma sa atong Ginoong Kristo ay nagatubo. So, pero dunay negative usab nga declaration ang atong Ginoong Kristo, dili sila complete. Dahil wala naman talagang church o mga Kristohanon nga complete sa atubangan sa atong Ginoong Kristo, dahil sa grasya lang kita makaatubang sa atong Ginoong Dios. Kung walay grasya,
dili gi kita makaatubang sa atong Ginoong Dios dahil mahimong judge natong atong Ginoong Dios dili amahan. So, unang-una ang negative nga declaration sa atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon sa Thyatira. They tolerate wrong teaching. Matod pa sa verse 20, apan ang akong isakasaway kaninyo mao kini. Ginapasagdan lang ninyo ang babae nga si Jezebel nga nagapakaron ingnon nga propita. Gipasagdan lang ninyo siya nga mutudlo og mopasilaag sa akong mga alagad. So, unang-una ay kini nga mga Kristohanon ay medyo nagpasagad sa ilang sa doktrina o sa tudlo sa simbahan nga napasukan sa mga mali nga pagtulunaan kontrary sa teaching sa atong Ginoong Kristo. Wala nila kini bali-baliha, murag okay lang sa ila mo nang ilang gipasagdan. Unlike the Ephesian church, so tested the visiting teachers and found out that they are false. These Thyatirian Christians welcome them uncorrupted themselves. So makita nato dinhi nga dili kalipay ang atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon nga okay lang sa ila ang mga mali nga mga pagtulunan kontrary sa teaching sa atong Ginoong Kristo. Gani may mga warning ang atong Ginoong Kristo niyaan sa Second John nga dili gid sila abi-abihon kining mga mali nga mga pagtulunan kagaya ng saksi ni Jehovah, ni Mormons nga nagasuroy-suroy sa balay tuwing Sabado. Dili gid daw sila abi-abihon dahil kung abi-abihon nato sila nakikisa kita sa ilang daotang binuhatan. So the Lord's negative declaration to the church of Thyatira, ikaduha, they had given a grace period. Gihatagan lang sila grace period sa verse 21. So sa verse 21 mao ning giingon, verse 21, gihatagan ko siya panahon nga maghinulsol sa iyang pagkamahilawason apan wala gayud siya maghinulsol. So ang isa sa mga tudlo sa ni Jezebel, figure of speech na sa mga nagdalag pagtulunan sa Thyatira, maling pagtulunan, isa ang sa mga teaching niini ay ang pagpakighalawas gawa sa kaminyoon o ang pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Diyos ay dili daw daotan. Matod pa sa verse 20. Basahon ko ang verse 20 ang sa tumoy banda. Nagaingon si Jezebel kini nga teaching nga dili daotan ang pagpakighilawas gawa sa kaminyoon o ang pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Diyos. So klaro kayo, daotan ang pagpakighilawas or sex before marriage or apart from marriage, daotan og kini kasalanan gayud nga dapat makorek sa usa ka Kristohanon. Ang tanan nga nag-live and live in kinahanglan nga magpakasal kung wala na may babag sa pagkasal. Kung kwarta lang ang babag dahil panggastos, that is pride nga kasalanan sa mga mata sa atubangan sa atong Ginoong Dios. So kinahanglan gid siya ay magpakasal dahil kung maimpas siya sa kuhaon sa Ginoo ang iyang kinabuhi nga wala siya makasal, mo'y gipuy-an niya ang kasalanan pinaagi sa pagpakighilawas, sex before marriage or without marriage, ay siguradong may paglagyan siya dahil kasalanan nga dako na. Og dili na niya ipangayo kinig pasaylo dahil laanda na niya nga binuhatan. Kay wala siya magpakasal, ibig sabihin gibaliwala niya ang sugo sa atong Ginoong Dios or sa atong Ginoong Kristo. Na ay mga Kristohanon nga wala na may babag nga pwedeng magpakasal, nag-live in lang, masikwati ka pagkatubang mo sa atong Ginoong Kristo. Muna nga gihatagan kini nga klase nga mga Kristohanon og grace period sa atong Ginoong Kristo nga maghinulsol sa iyang pagka makihilawas nun apan wala gayud siya maghinulsol. The false teachers together their followers will be punished by the Lord. Mauning teaching ni Jezebel nga okay lang mag-live and live in, okay lang sex before marriage. So matod pa sa Ginoong Dios, dili okay og kasalanan kana. Revelation chapter 2 verse 22 to 23,
Busa hatagan ko siya og balatian, sakit, aron dili na siya makabangon gikan sa iyang higdaanan. Ug ang mga tawo nga nakighilawas kaniya silutan ko sa hilabihan gayod, kung dili sila maghinulsol sa ilang ginabuhat. 23. Pamatyon ko ang iyang mga sumusunod, aron masayran sa tanan mga tumutuo nga nasayod ako sa mga huna-huna og mga pangandoy sa mga tawo. Balusan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan. Ang mga dili Kristohanon, dahil wala sila nakahibalo niini, medyo okay lang, pero sa mga Kristohanon nga nakahibalo, dili gayud okay. Di mo gin maingon nga makasabot man ang Ginoo, dili makasabot ang Ginoo. Once nga gibawal niya, bawal gid kana. People who believe that salvation is by works, dahil may sa tumoy sa verse 23 matod pa dinhi, balusan ko ang matag usa kanyo sumala sa inyong mga binuhatan. So people who believe that salvation is by work is always concerned of outward appearances, but the Lord always point the heart as the basis of His judgment. So dili gid pwede ang kaluwasan by grace gina sa atong Ginoong Kristo, pinaagis sa pagtuo, pinaagis sa atong pagtuo. Dili gid pwedeng by works, kay kung makuha sa usa ka tawo ang kaluwasan pinaagi sa iyang maayong binuhatan, masayang ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo didto sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung pwede siyang moadto sa langit tungod sa iyang maayong binuhatan, baliwala na nganong dawaton pa man si Jesus Christ, nganong pahariin pa man si Jesus Christ sa iyang pagkatao, nga pwede man siya di ay moadto sa langit pinaagi sa iyang sariling sikap. So bawal gina matod pa sa pulong sa Ginoo, kung kaluwasan ang hisgutan, tapos ang atong gamiton niini ang atong maayong binuhatan, ang maayong binuhatan nato ay parang basura kini, trapo kini sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Therefore, gideklara gid sa atong Ginoong Dios nga ang kaluwasan nga gihatag niya nga sa tanang mga tao ay pinaagi lang gyud sa grasya sa atong Ginoong Dios nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo didto sa krus ng Kalbaryo. Ang usa ka tawo nga motuo sa atong Ginoong Kristo, mosunod sa iyang kabubuton dahil mituo siya, mao kana ang kaluwasan. It is by grace you have been saved through faith. It is not from yourself, it is the gift of God. Gift, regalo kini sa atong Ginoong Dios, dahil ang atong Ginoong Kristo ang naghimo nini o gi-offer niya sa tanang tao og madawatan nila kini nga gift kung sila ay mutuo sa atong Ginoong Kristo. Our faith is the vehicle sa grasya nga gi-offer sa atong Ginoong Kristo. Muna nga bisan gani ang atong pagtuo gikan pamaghapon sa atong Ginoong Dios, dahil without the conviction of the Holy Spirit, dili kita mutuo sa atong Ginoong Kristo. Dili gid nato makita nga kita ay makasasala. Pero dahil sa conviction sa atong Ginoo, sa ato sa banal na Espiritu, o wala nato pagahia ang atong kasing-kasing, diha dayon nagkaroon ng conviction o nakita nato ang kakulangan, ang kasalanan sa nga atong nangabuhat. Matod pa sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, apan ang Ginoo miingon kang Samuel. So ang hulagway nini si King Saul ay gidisqualify na sa atong Ginoong Dios dahil wala niya tumana ang tanang sugo sa atong Ginoong Dios. Parsya lamang ang iyang gituman og nagpalusot pa siya na gi-justify pa niya ang iyang gihimo. Munang disqualify siya sa atong Ginoong Dios og mipili ang atong Ginoong Dios og kapuli ni King Saul, kahalili ni King Saul dahil disqualified na siya. Matod pa sa verse 16, chapter 16 verse 7, apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog, kay dili siya maoy akong gipili. So si King David ang gipili dinhi, pero si King David dunay unom ka igsuon, murag 7 sila ka igsuon, ikapito si King David. Ang iyang mga igsuon ay magwang kaniya, siya ang kamanghunan. Ang iyang trabaho, nagabantay siya sa mga karnero sa iyang amahan. Samtang ang iyang mga igsuon, mga sundalo sa gingharian ni King Saul. So mga tipuno nga lalaki, insaktog barog,
mga gwapo nga mga anak ni JC. Apil na si David, duga po sa pero dili siya sundalo. So munang pagkakita ni Samuel, ang iyang hunahuna dayon nga mauna ni ang gipili sa Ginoo. Pero unsa ingon sa Ginoo, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog kay dili siya maoy akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tawhanon o tan-awon sa tao mao ang panagway apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. So lahi ra gyud kayo. Dahil dili nato makita ang sulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo, ang Ginoo lamang ang makakita nini. Ang atong basihan mao ang panglabas lamang. Pero ang panglabas ay pwedeng ilaron ang mutan-aw niini, pero ang Ginoo dahil kasing-kasing ang iyang gitan-aw kung unsa ang motibo sa kasing-kasing nga gihimo niya kini, dili gyud mailad. Munang giingon sa Ginoo nga walay pwedeng mangilad sa Dios kay dili gyud mailad ang Dios. So the Lord's challenge and promise to the church of Thyatira, ang iyang challenge ni ini nga mga Kristohanon o ang iyang promise, a challenge to be persistent of the positive things they have. 24 to 25, apan ang uban kaninyo diha sa Thyatira wala gayud mosunod sa mga pagtulunan ni Jezebel. Majority ni ini nga mga Kristohanon ay nagasunod, nagcompromise sila sa teaching, sa wrong teaching, sa false teaching. Pero na ay minority nga wala mosunod. Matod pa dinhi, apan ang uban kaninyo diha sa Thyatira wala gayud mosunod sa mga pagtulunan ni Jezebel. Wala kamo mag-apil-apil ni anang ilang ginaingon nga laglom nga pagtulunan ni Satanas. So kining laglom nga pagtulunan, kuyaw gining laglom nga pagtulunan. Dahil ang Biblia, ang Christian teaching nga makuha nato sa Biblia, ang Biblia ay simple nga pagtulunan nga gipatudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Walay tago-tago diha. Unang-unang buhaton sa usa ka tawo nga mobasa sa Biblia, i-interpret niya kini sa literary nga interpretation. Pag dili na makuha sa literary, ay dito na dayon ipasok niya ang mga figure speech nga mga interpretation. Halimbawa, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo sa John chapter 15 verses 1 to 6, ako ang punuan sa ubas ug kamo ang mga sanga. So dili na pwedeng illiteral. So ang pasabot lang niya na si Jesus Christ ang punuan sa mga Kristohanon, ang punuan, ang head sa mga Kristohanon, ang ulo sa mga Kristohanon, o ang mga Kristohanon mao ang mga sanga. So simple gihapon muna nga laglom nga pagtulunan na ay mga laglom nga pagtulunan karon nga grabe na muram nagkuan ang Kristohanon ay murag labaw pa sa atong Ginoong Dios dahil ang atong Ginoong Dios ay makapamuhat lamang ngadto sa mga Kristohanon kung itugot sa mga Kristohanon. So laglom nga kontra na sa teaching sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ay Almighty, ang mga Kristohanon ay musunod kaniya dahil walay gahom ang mga Kristohanon kung wala sila sa atong Ginoong Hesukristo. Yan nga na. Busa dili ko nadugangan ang mga tulumanon nga kinahanglan ninyong tumanon. Padayuna lang ninyo ang inyong mga maayong binuhatan hangtod sa akong pagbalik. Yon ang Satan Dave's secret is perhaps similar to the teachings of the sower who interpret the word of God. Kadalasan spiritual ang ilang pag-interprets. Kadalasan mo igo sa sayop nga interpretation. The Lord's challenge and promise to the church, a promise to rule. Matod pa sa 26 to 27. Kaya ang mga nagmadinaogon, so do nagmadinaogon, victorious. Ang mga Kristohanon ay victorious na dahil sa atong Ginoong Jesucristo. Ang victory sa atong Ginoong Jesucristo nga gihatag ngadto sa mga Kristohanon dapat lamang atong ipadayong kini og mulahutay kita hangtod sa pag-atubang nato sa Ginoo, hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Muna naa na kita sa kadaugan, atong i-maintain ang kadaugan ug ipadayon hangtod sa katapusan.
Kaya ang mga nagmadinaugon nga magpadayon sa pagtuman sa akong kabubuton hangtod sa katapusan, hatagan ko og gahom nga sama sa akong nadawat gikan sa akong amahan. So, morning a promise to roll. Verse 27, padumalahon ko sila sa mga nasod sa kalibutan ug wala gayoy makasupak sa ilang pagdumala. Ang mga nasod may sama lang sa kulon nga ilang dugmokon. So muning reward sa mga matinud-anon nga mga Kristohanon nga victorious sila dahil midaog na ang atong Ginoong Kristo og nagsubmit sila sa kadaugan sa atong Ginoong Kristo. Perhaps the promise of authority to rule is speaking to the millennium reign of the Lord Jesus Christ. Sa 1,000 years sa atong Ginoong Kristo nga mag-reign dinhi nining kalibutan na munang promise to rule, pero naa usay mabasa ta sa pulong sa Ginoo. Halimbawa sa Revelation chapter 21 verse 26, matod pa dinhi, dalhon diha sa syudad ang mga maanindot og mahalon nga mga butang sa mga nasod. So ang hulagway dinhi ay ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta na. Siguro ang mupuyo sa bag-ong langit ang mga matinud-anon nga mga Kristohanon. Didto sa yuta mao katong medyo mga buluyagon nga Kristohanon. Dili gid sila basta-basta makasulod sa bag-ong langit, pero at least nakalangit sila, nakabutang sila sa bag-ong yuta. Ang iladang mahalon nga mga butang, mga kayamanan, ilang i-offer dito sa New Heaven. Dalhon dito sa syudad, kining syudad, the syudad sa New Haven kini nahimutang. Muna nga dalhon diya sa syudad sa New Jerusalem ang mga maanindot og mahalon nga mga butang sa mga nasod. Dunay nasod sa gawas sa New Haven. Ang matod pa sa Revelation 21:26 pataas kung imo nang basahon. The Lord's challenge and promise to the church, a promise of morning star. Verses 28 to 29. Matod pa rin ihatag ko sa kanila ang kabugwason. Ano sa maning kabugwason? Morning star. Ang naminaw kinahanglan nga maghuna-huna kung unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia or Kristohanon. Atong pagkatandaan nga ang chapter 2 paingon sa chapter 3, kining duha ka chapter ay gisulat sa atong Ginoong Kristo sa pito ka klase, pito ka grupo nga mga Kristohanon or simbahan or iglesia. Muna nga ang bawat daw individually, they will listen what the Lord Jesus Christ declared on them. Matod ba din sa verse 29. Ang maminaw kinahanglan nga maghuna-huna kung unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia. Dili kay ngadto sa iglesia kung dili mga to the 7 churches. Pito. The Lord Jesus Christ is the morning star himself, in which perhaps those who overcomes will be like him. Revelation 22:16 mao ning gingon sa atong Ginoong Kristo, deklarasyon niya, ako si Jesus nagsugo sa akong mga anghel aron isugilon kanimo kini nga mga hitabo alang sa mga tumutuo sa Dios, sa mga Kristohanon sa nagkalain-lain nga mga lugar. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga kabugwason. He is the morning star. Jesus Christ is the morning star. Muna nga merong anghel ang atong Ginoong Kristo. Meron siyang anghel. Gani sa iyang second coming ay giingon dito sa Matthew 24 ang inubanan kini sa mga anghel sa iyang pagbalik nining kalibutana. Therefore, the message of the Lord to the church of Thyatira is simple and clear. Our love to the Lord must be growing and never tolerate the wrong teachers and the wrong teaching. Mao na ang simple nga mensahe sa atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon sa Thyatira. He is the Son of God, equal to God. Mao na nga ang mga Kristohanon nga nag-tolerate sa mga mali nga pagtulunan nga dala sa mga mali nga mga magtutudlo, kinahanglan nga dili ibaliwala, santaon gid kini, i-confront gid kini. Muna nga
Kung dili i-confront, matod pa sa atong Ginoong Kristo, maghinulsol sila sa ilang pagkakasala. So dinhi lang kita kutob sa atong gitun-an karon, patungkol 5 churches naman siguro atong natun-an patungkol sa Church of Thyatira nga kung saan midawat sila sa wrong teaching kontrary sa atong Ginoong Hesukristo. O gisaway sila, girebuke sila sa atong Ginoong Hesukristo. Balikon ko, our love to the Lord must be growing and never tolerate the wrong teachers and the wrong teaching. Maayong gabi sa tanan o daghang kayong salamat sa mga nagatan-aw ug magatan-aw pa niini nga pagtulunan about the churches of 7 churches of Asia Minor nga gipadal-an og sulat sa atong Ginoong Hesukristo through his angels to Apostle John nga mag sulat o magdeklara niini nga mao nga sulat sa atong Ginoong Hesukristo the 7 churches. Daghang kaayong salamat ug ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. Kung dunay mga masakiton nga nagatan-aw niini, doon na kita higayon nga iampo sila. Mag-ampo kita sa mga masakiton o sa tanan nga panginahanglan sa atong mga kaigsuonan nga nagatan-aw niini. Among amahan sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo sa padayon nga gihatag mo na mo opportunity, O Lord God, to preach your word or to teach your word in media, Panginoon. Sa tanan nga nagatan-aw Ginoo, nga dunay mga may sakit, O Lord God, may balatian, Panginoon, ikaw ang among dakilang manggagamot, O Diyos. I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus, anumang klaseng sakit nga meron ang nga gihatag sa sa yawa Ginoo sa nagatan-aw niini nga karon, O Lord God, amahan sa pangalan ni Jesus, hikapa ang part sa iyang lawas Ginoo, ipadawat Ginoo ang kagalingan. Be healed in the name of Jesus. In Jesus' name. Sunuga Ginoo ang mga mikrobyo nga naa sa lawas, O Lord God, sa nagatan-aw kan Ginoo niini nga programa, O Lord God, og ipadawat kanya Ginoo ang imong kagalingan, O Lord God, ang healing power nimo Panginoon sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Og sa tanan nga nagatan-aw niini sa ilang mga panginahanglan, especially the immediate needs, Panginoon, I pray, Father God, open the windows of your heavens and pour out so much blessings, O Lord God. Blessings, Ginoo, sa provision, Ginoo, sa ilang mga panginahanglan, O Diyos, especially the immediate needs, Panginoon. Salamat kayo, Amahan, dahil ikaw ang among dakilang provider, O Lord God, dakilang Diyos, Panginoon, nagkalanglaing nga mong panginahanglan, pero ikaw ang Diyos nga gamhanan, nga kayang mo supply, mo provide sa nagkalanglain namong panginahanglan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong, Amen, Amen, and Amen. Bye-bye.